Lods, may Alpha Tango tayo dito. Ang problema nito ay audio, hindi naman sira yung amplifier, kundi speaker lang. Ayan, napaka basic na nito, Lodi. Madali nang gawin nito. Ayan, ito may nakakalawit siya na ground. Tapos ito lang, papalitan mo lang yung speaker. Pakadaling palitan yan. Okay? Ngayon, ang isa pang problema niya ay yung kanyang LCD screen. Kung napapansin nyo ay mayroon na siyang tinta. Kung minsan kasi, Lodi, pagka tinanggal natin yung tinta na yan, ay lalong lalawak yung maapektuhan. At kung minsan yung kanyang tinta ay kaya pa namang solusyonan. Ayan o. Bali, pipiga-pigain mo lang yan, tsaka mo i-stack. Ayun, pupunta na sa gilid yung tinta na yan. Pero napakahirap na proseso yun, Lodi, yung ginagawa na yun. Ayan. Kailangan pisil-pisilin mo yan. May time na lumaki pa siya. Pero para sa akin, kung ito ay pupwede na. Pero kung gusto mong mag-DIY, yung gusto mong gawan ng paraan, madali lang din naman. Kaya lang nga, 50-50. Kung may kakalat mo siya sa gilid para maihawi ito, yun, at may tendency pa na mabasag mo itong salamin niya. Ito, Lodi, itong ganitong pamamaraan ay ayan. Ang ginagawa natin dito kung minsan, ito ay pinipisil-pisil lang yan. Kung papansin niyo, ayan o, pipisilin ko siya, ayan. Ayan o, kakalat-kalat siya. Titignan nyo mabuti. Ayan. Okay, maghanap tayo ng dadaanan niya kung paano natin siya ipunta sa gilid. Ayan o. Ayan, ganyan ang ginagawa dyan, Lodi. Pero ito, Lodi, kung minsan ay nakakabuti, kung minsan ay nakakasama din. Imbis na po pwede pa. Ayan o, nakita nyo, Lodi, umaangat na siya o. Ayan. Pero sa mga gantong spot lang, Lodi, ay pwede naman. Pero kung yung totally na napakarami na, pwede pa rin yun. Kaya lang, manlalabo na siya. Ayan o, napunta na siya sa gilid. Ayan, subukan pa natin igilid kung kakayanin pa natin yung tinta na yan. Okay. Ayan. Ayan sinasabi ko. Although nagpunta na siya doon, pero lumalaki. Ayan, kailangan ingat-ingat yan sa pagpindot-pindot. Ayan o. Ayan, subukan natin ipunta doon yun. Subukan natin idikit. Okay. Medyo natatanggal naman natin siya, na ipupunta natin siya sa gilid. Sana nga mayroong espasyo na pagkakalatan nyo na sa gilid na. Yung ito ay kailangan may punta natin dito sa gilid-gilid yan. May labas natin. Pwede naman itong ganitong proseso, Lodi. Sabi ko nga, pwede siya. Pero yung kung talagang itim na, wala ka nang makita, wala talagang pag-asa yun. Yung dati natin nandito sa gitna, ayan, ay kumalat na sa baba, pero mayroon pa tayong hahawiin na ink papunta dito. Ayan, sana maihawi natin. Tsaka kung ano yung matsambahan nyo, Lodi, na paghawi, kung halimbawa ay nahawi nyo na dito lahat, yung pinaka-importante natin dito, ayan, nandito kasi yung mga numbers ayan, numbers, at yung importante dito, kung naihawi nyo na lahat, ay wag nyo nang i-attempt pa na linisan yung mga natitira dito sa baba, na yung totally ay walang-wala. Pero subukan pa rin natin, baka sakaling kaya naman na ihawi ito. Yan, pindot-pindot lang tayo, kasi mas mahirap, Lodi, kung madisgrasya pa to.
Ayan siya, Lodi. Kung napansin nyo, ayan o. Sumama na siya. Yun. So, ibig sabihin, doon banda yung medyo affected. Ayan o. Sumama na rin siya pababa. Dito banda yung daan na apektado. Ayan o. Papunta dito. Dito na natin idadaan yung tinta. Ayan, ayan, sumama na yung tinta dito sa baba. Okay. So, subukan pa natin, Lodi, na piga-pigain. Baka sakaling matanggal pa natin yung kakaunti na yan. Okay. Tsaka hindi siya inaapura, Lodi. Kailangan ramdam lang. Piga-piga lang, hindi yung tuloy-tuloy na himas-himas. Kasi kung minsan yung tuloy-tuloy na himas-himas ay lalong naiiwan, lalong nagmamarka-marka. Kaya kailangan dahan-dahan lang talaga. Kung minsan inoobserba mo pa yan na matagal, yan o. Kung lumalakad ba. Kahit hindi mo kasi pindutin yan, Lodi, kung minsan kusang lumalakad yan, tinta na yan eh. Ayan, gaya yung isa na yan, may natitira pa tayo na isa. Pindut-pindutin lang natin ng konti. Ayan. Yung LCD screen. Ayan, Lodi, kung napansin nyo uli ay naisama na natin yung natitirang tinta. Ayan. Kung paano natin ngayon ilalabas yan. Although mayroon pang natitira dito ng mga although mayroon pang tinta na natitira-tira dito sa may mismong gitna ng screen, pero okay, wag na natin pag-aksayan to kasi hindi naman nalalaki to eh. Okay. Sa ating ko, Lodi, ay ayoko na siyang isapalaran na hawi-hawiin. Importante, nakagilid na siya. Ito kasi yung taas, yan. At ito yung baba, yung guhit. Ayan o. Andito yung numeric niya, ayan. Dot, numeric, letters, ayan. Tapos yung guhit, bar scale. Ayan. Sa tingin ko, Lodi, ay sapat na siguro yan. Hindi na natin pwedeng pilitin kung ayaw. Okay? At ang isa pang problema nito ay yung kanyang audio. Ayan, sa audio naman, Lodi, ay madali lang din naman palitan ng speaker yan. Ito, ang gawin mo lang ay ito. Bunutin mo lang to, itong ground. Ayan o. Ayan, kung napapansin mo, sa may kanyang mic, bunutin mo yung ground. Okay? Narinig na nga. Yan, hinila mo na yung ground. Ayan, tanggal na rin yung kanyang mic. So, pwede mo na siyang hawiin na ganyan. Okay? Pwede mo na tanggalin yung speaker. Ayan yung kanyang speaker. Ayan. Sa mutong ring na to. Ayan. Yan yung holder ng speaker para hindi gagalaw-galaw sa loob itong speaker. Bumabalik, ayaw niya magpatanggal. Tapos ito. Ayan, sira na yung speaker eh. Ayan o. Madalang na yung brand yung nabibili nito, Lodi, itong speaker na to. Inilalagay natin dito ay surplus na lang o segunda mano, ibig sabihin. Ito yung segunda mano ipapalit natin, pero working pa siya. Kung magbigay ng performance tong speaker na to ay parang bago pa rin. Siyempre, hindi natin maiwasan kasi nga surplus lang. May mga konting spot siya, dumi, ganyan. Pero nasubok ko na siya, maganda pa.
Yung negative niya, ayan o. Ayan, kung okay na lahat, yung problema niya, speaker, LCD, pwede mo na siyang i-assemble. Ito yung nililinis din siya, Lodi. Marami din nagtatanong, Lods, kung paano linisin ito, itong carbon na to. Ayan, yung mga pindutan niya. Ito, Lodi, ang panlinis lang din naman ay bulak lang din. Ayan, linisan mo lang siya ng bulak. Ayan, wag na wag mong lilinisan to, Lodi, ng thinner, ano. Ayan, mawawala yung carbon yan. Ayan, kung mapansin nyo ay nangingitim dito, ayan o. Sinyalis pa yan na pwede pa yung kanyang pindutan. Hindi pa siya ganong problemado. Tsaka makikita mo naman siya bago mo siya buksan. Pipindot-pindutin mo naman yan kung working pa, kung maganda pa. Kung hindi na napipindot ay isa rin to yung ating nililinis. Ayan o. Pwede mo itong linisan ng dulo ng lapis. Ayan, i-erase mo siya. Ayan, mga tansu-tanso na yan. Ito, kaskasin mo siya para malinisan. Pero para sa akin, nakikita ko sa kanya ay medyo okay pa, kaya sapat na yung bulak na panlinis. Ayan o. Para mahawi ko lang yung mga excess carbon na nagkakaroon ng continuity. Kasi kung minsan, Lodi, kahit pwede yung ating mga pindutan, okay yung kanya mga carbon, pero pagka madumi dito sa gilid niya, ay nagkakaroon ng continuity. Siyempre yung continuity na tayo, siyempre yung continuity na yun, magkakaroon siya ng paghirap sa pagpindot kasi gusto mong pindutin ay number 3, tapos prone naman sa continuity ito o sa carbon na nakakalat dito, maapektuhan yung pindot mo. Kaya kung minsan doon nagkakahirap sa pindot kasi nga madumi dito, parang shorted na siya yung pindutan. Tapos sa may LCD naman, yung terminal ng LCD, ito nakita ko ay malinis naman, kaya wala na masyadong kaskas ang gagawin dito, kundi pupunasan lang natin siya ng bulak. Ayan. Siya nga pala, Lodi, ingatan nyo rin tong case na to. Ayan, dahil mayroon din siyang nakatagong spring dito banda. Ayan o. Ito siya oh. Pagka tinanggal nyo to, itong frame na yan, ayan oh, may makikita ko yung nakatagong spring dyan. Ito siya, Lods. Ingat din na mawala yan kasi damper yan ng LCD. Malaking tulong din yan. Ayan oh. Nirepress lang natin. Hindi ko na siya pinakialaman na nilinis-linis, kundi nirepress lang. Sinikwat ko lang dito para, ayan oh, para maglaro siya uli, mag-bounce siya uli. Okay? Sa paglalagay naman ng LCD screen, Lodi, kung mapapansin nyo, sa LCD ay mayroon siyang, dito sa gilid niya, ayan o. Dito sa gilid ay malinis yan. Ito. Yung malinis na walang lock ng tinta, ayan, ay dito. Ayan. Ganyan ang location yan, ang position yan. Tapos yung may dito naman, yung lock, ayan siya. Kasi kung minsan napagbabaliktad nila yan eh, ito ay napupunta dun sa kabila. Kaya sisindi naman siya. Pagka na-position mo na yung kanyang LCD screen, syempre, ilagay mo na rin yung kanyang rubber connector. Sa paglalagay naman ng reflector, Lodi, ayan, mapapansin nyo, ito yung medyo mapusyaw at ito naman yung parang salamin. Ayan o. Ayan. Ito ay likod. Tapos yung mapusyaw, ayan o, andyan kasi yung plastic na pinaka-reflector niya eh. Ito, dito yan. Yan.
sure nyo Lodi, bago lumapat ay nakaposisyon na, wala na kayong babaguhin. Para hindi gumalaw yung mga rubber connector. Kasi once na galaw nyo na yung LCD, nalinis nyo na, ay wala nang pandikit yung rubber connector nyan. Kaya ingat-ingat na lang sa pagbabalik. Ayan o. Ayan. Pag nakaside pa lang na ganyan, ito, kailangan naka-align na dito. Ayan. Tsaka nyo siya itulak. Okay? Pag naitulak nyo, i-hold nyo siyang ganyan. Tapos, ayun na, maglagay na kayo ng isang tornilyo. Pagkahawak-hawak nyo na ganito, wala nang galaw yan. Ito. Kumuha na kayo ng tornilyo niya. Ito. Ito yung isang pagtutornilyohan for testing. Okay? Kung gusto nyo dalawahin, pwede rin yan. Okay? Ibig sabihin, nakalak na yan. Pag nalagyan nyo ng tornilyo, nakalak na. Nakasate na yung kanyang LCD. Ito, hawiin nyo lahat yung mga pwedeng hawiin para pagka for testing na kayo, huwag nyo muna kasing itutornilyo yan eh. Ayan. Lahat ng pwedeng sumayad ay titignan nyo mabuti. Baka magkadikit-dikit yung board, tsaka kung ano-ano pa. Ayan. Ay masunog yung DIY nyo. Okay? Masaya lang kasi ang Lodi, konting pagkakamali mo lang sa radyo na yan, napakaselan. Lagay natin tong DC power nya. Okay. Ayan, medyo maganda yung pagkakapiga-piga natin sa tinta at naihawi natin na mabuti. Yung tinta na nandito ay naipunta na siya dito. Mas maganda na ngayon yan.